May gagantihan lang ako. Ha? Anong gagantihan? Sino? Basta, mahirap talaga ipaliwanag. Marami ring mga nangyari sa akin itong mga nakalipas na ilang taon na hindi ako pumupunta rito sa Nasugbu. Nakangiti sa scenery na nasa aking harapan naturan ko kay Aristophanes. Alam kong nakatitig lang ito sa akin dahil palagi nitong binabasa ang mga reaksyon ko sa kanya. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Hindi ka pa rin pumapayag na maabuso ka kahit na huli na para bumawi o gumanti pa. Saka ka lang gagalaw pag hindi ka na inaasahan ng kalaban. Naiiling nitong puna sa akin, kaya naman tumawa na lang ako sa sinabi nito. Malamang, hindi kasi talaga ako naniniwala sa past is past. Hindi ba't meron din ngang quote na don't do unto others what you don't want others to do unto you? Oh loko, nilapagan daw ba naman ako ng quote? Iba na talagang atake mo ngayon no? Oo, mamaya ikaw nang aatakihin ko ante. Itulak mo pa ako ng itulak sa buhangin, sige. Okay lang talaga sa akin. Nabubwisit na sagot ko kay Aristophanes at itinulak ko rin ito ng malakas. Hindi naman ito natinag dahil sa sobrang laki nitong tao ay parang naging tapik lang ang tulak ko rito. Basta ang sakin lang, Samantha, let yourself heal from your past. You don't have to forget everything about the past, but at least, accept it as your past na and move forward. Nakangiting turan nito sa akin at hindi na ako umimik pa dahil ibinalik ko na lang ang aking tingin sa dagat dahil bumababa na ang araw. Napaisip ako ng malalim dahil sa sinabi ni Aristophanes sa akin. Aristo, tulungan mo nga muna ako rito. Hiyaw ni Isa kay Aristophanes. Nandun ito sa harapan ng bahay at mukhang kanina pa hinahanap ang asawa niya. Ay, teka lang Samantha. Tutulungan ko lang si Isa. Teka lang Sang! Pupunta na po! Sigaw rin ni Aristophanes pabalik kay Isa at nagmamadali itong tumakbo papuntang bahay nila. Napayuko na lamang ako nang maalala ang mga nakaraan naming dalawa ni Denver. Kung hindi ba sumingit sa buhay naming dalawa si Honey, ganun din kaya kami kasaya katulad nila Aristophanes? Maayos kaya kaming pamilya ni Denver ngayon? Mabilis kong pinawi ang mga luhang tumulo sa mga pisngi ko at inilabas ang cellphone ko dahil buo ng desisyon kong gawin ang plano ko. Hinanap ko sa contact list ko ang number ni Chloe at kaagad ko itong tinawagan. Hello Sam! How are you dyan sa Pilipinas? Hello Chloe, ayos lang ako rito. Sagot ko rito at napasinghap ako ng hangin bago ulit magsalita para kausapin ito. Chloe, may gusto lang sana akong ipakiusap sa'yo. Pwede bang humingi ng favor sa'yo? Oo naman Samantha, ano ba yan? Tungkol ba saan yung sinasabi mo? Pwede mo bang pasimpleng itanong kay Thorn kung nasan sila ngayon ni Denver rito sa Batangas? Mabilis na turan ko kay Chloe at sandali itong natahimik. Gago ka Samantha? Seryoso ka ba talagang gagawin mo yung sinabi mong plano mo? Oo, please, pakitanong naman kay Thorn. Teka, ang alam ko kasi nabanggit na yun ni Thorn kaninang umaga sa akin kung nasan sila ngayon sa Pilipinas eh. Usal nito kaya naman nakahinga ko ng maluwag. Ayun, nakita ko na. Nasa Nasugbu, Batangas sila ngayon ni Denver. Dalawa lang daw sila at sabi sa akin ni Thorn may mansyon daw dyan si Denver at doon sila naglalagi ngayon. Ganun ba? What a coincidence. Bakit Sam? Nasaan ka ba ngayon sa Batangas? Malapit ka lang din ba sa Nasugbu? Province rin kasi namin ng Batangas, Chloe. Specifically, nasa Nasugbu rin ako ngayon. Napakagat na lamang ako sa aking labi dahil iniisip kong ang pangyayari na ito ay isang sign para sa akin na dapat ko talagang ituloy ang plano ko. Dahil tadhana na nag-aayos nito para sa akin. Hala, ang galing naman. What if may red string pala talaga kayong dalawa ni Denver kaya kayo laging nag-e-end up na magkita? Natatawa nitong sabi sa akin, kaya naman nagpaalam na ako rito at saka pinatay na ang tawag dahil balak ko nang pumasok sa loob ng bahay dahil dumidilim na rin ang paligid. Tumayo na agad ako at pinagpag ko ng aking suot na bestida dahil puro buhangin na ito. Nagsimula na ako maglakad pa uwi pero nang iangat ko ang aking mga mata ay nagtamang paningin namin dalawa ni Denver. Umihip ang malakas na hangin sa pagitan namin dalawa. He is wearing a printed black polo with the white shorts. Nanlaking mga mata nito nang makita ko. Kagaya lamang din ang reaksyon ko dahil hindi ko inaasahang makikita ko agad ito. Hindi ko alam ang dapat kong gawin kaya naman natuod na lang ako sa kinatatayuan ko. Lalapit sana sa akin si Denver nang biglang marinig ko ang boses ni Aristophanes sa hindi kalayuan. Yanang, tara na, gabi na oh, pasok na tayo sa bahay.
usal nito habang tumatakbo papalapit sa akin. Kaya naman nabaling na ang atensyon ko rito. Tara na. Nasambit ko na lamang at hindi na ulit tumingin pa sa gawin ni Denver. Ramdam ko pa rin ang tingin nito sa akin habang inaalalayan ako ni Aristophanes maglakad dahil lumulubog sa buhangin ng mga paa ko. Kilala mo ba yung lalaking yun? Bulong sa akin ni Aristophanes pero hindi pa rin ako lumilingon pa sa gawin ni Denver. Mukhang nakaramdam ito. Huwag ka maingay. Iyon yung sinadya ko rito sa Batangas. Galing ah. Lalaki lang palang sadya mo rito. Lalaki lang din palang makakapagpabisita sa'yo rito. Siniko ko agad ang tiyan ni Aristophanes dahil sa sinabi nito at napainda naman ito sa ginawa ko. Pumasok na kaming dalawa sa bahay dahil madilim na at kailangan na namin maghapunan at magpahinga na rin kalaunan. Kain na tayo, Samantha! Aya sa akin ni Tita Wilma nang makita ko nitong nakasunod na kay Aristophanes. Umupo na agad ako sa bakanting upuan at nagdasal na kaming lahat bago magsimulang kumain. Tita, pwede po bang magtanong sa inyo? Wala sa sariling usal ko kaya naman napatingin silang lahat sa akin. Oh, tungkol saan ba, Samantha? Tungkol sa lalaki yan, ma. Pustahan pa tayo. Pang-iinis sa akin ni Aristophanes kaya siniko ko naman siya dahil katabi ko rin ito sa hapagkainan. Mukhang siniko rin ito ni Isa dahil magkabilang braso niyang sinapo niya. Ano po kasi, tita, may malalapit po bang mansyon dito sa atin? Ayun lang ba? Meron naman. Hindi mo na ba naaalala yung dating pinaglalaroan nyo nila Istong? Nung mga bata pa kayo? Diyan lang banda yun. Kalinya lang ng bahay natin. Nakangiting sagot sa akin ni Tita Wilma, kaya naman ngumiti rin ako rito at nagpasalamat. Hindi naman na nila ako tinanong kung bakit ko rin naitanong sa kanila kung may mansyon bang malapit sa amin. Bagay na ikinatuwa ko. Natapos ang hapunan kaya naman nagpaalam na akong mauuna ng matulog. Dahil nakakaramdam na ako ng pagod dahil sa buong araw ay may ginagawa at pinagkakaabalhan ako. Umakyat na ako sa dati kong kwarto rito kay Tita Wilma at napangiti ako nang makitang ganun pa rin ang ayos nito. Katulad pa rin ng huling bakasyon ko rito sa bahay nila. Pumasok na ako sa banyo matapos kong makakuha ng mga gamit mula sa aking maleta at naglinis na ako ng aking katawan upang mas komportable ang pagtulog ko ngayong gabi. Matapos akong maglinis ng katawan ay humiga na agad ako sa kama. Napangiti na lamang ako nang maalala kong pagkikita namin ni Denver kanina. Sa wakas, hindi na ako mahihirapan pang hanapin si Denver rito sa Nasugbo. Dahil para bang ako pang nahanap nito. Nawala ang ngiti sa mga labi ko nang may mapagtanto ako. Bakit ako masaya na nagkita kaming dalawa ni Denver? Hindi. Baka dahil lang ito sa hindi na ako mahihirapan pa sa pagsasakatuparan ng plano ko. Kinabukasan ay sikat na ang araw nang magising ako. Kaagad akong pumasok sa banyo para maghilamos at makapagbihes bago ako bumaba. Sinuot ko ang favorite terno ko sa tuwing nagbe-beach ako na color beige na sleeveless top and long maxi skirt. Tiningnan ko muna ang aking sarili sa salamin at nang makita kong bagay sa akin ang suot kong damit, ay bumaba na rin agad ako sa first floor ng bahay. Ganda-gandahan ka na naman dito. Bungad agad sa akin ni Aristophanes kahit na nasa hagdanan pa lamang ako habang naiiling pa ito na humihigop sa mainit na kape niya. Ikaw ang laki talaga ng problema mo sa akin. Galit ka ba sa mga magaganda? Sagot ko kay Aristophanes at umirap ako rito bago ako naglakad papunta sa kusina kung nasaan si Tita Wilma. Naabutan ko itong naguhugas ng mga pinggan. Good morning po, tita. Ano pong almusal natin? Excited kong tanong sa kanya dahil gusto ko laging nag-aalmusal ng sinangag dito dahil masarap ang pagkakaluto ni Tita Wilma. Nandun na sa lamesa ang mga almusal. Tay na, mayroon ka rin doong sinangag, hotdog, itlog at yung pinaka-favorite mong tusino. Nakangiti nitong sagot sa akin kaya naman nagpasalamat muna ako rito at saka bumalik na sa lamesa. Kung nasaan ang almusal at ang masungit na pinsan kong si Aristophanes, kumuha ko ng isang mug para magtimpla ng kape ko habang pinanonood ko si Aristophanes na kasalukuyang may tinatype sa laptop niya. Ano yung ginagawa mo? Malamang nagtatype. Trabaho mo ba yung ginagawa mo? Work from home palang atake mo? Oo. Need ko lang din to tapusin within this morning. Galing ha. Puro codes or something palang ginagawa mo sa work mo. Wala akong magets. Kunwari ka pa. Wala ka naman talagang magets sa lahat ng mga ginagawa ko. You can't relate sa mga smarts like me. Sarcastic nitong sagot sa akin kaya naman pinigilan ko na lang ang sarili kong batukan ito dahil baka magulo ko pang trabaho nito sa laptop niya. Paniguradong gerang mangyayari kung magulo ko nga ang ginagawa niya.
Umupo na lamang ako sa katabi nitong upuan at saka nagsandok ng sinangag sa plato ko. Excited pa ako nang tanggalin ko ang takip ng mga ulam ko. Pero nadismaya rin kaagad ako sa nakita ko. Hoy, langya ka, bakit isang piraso na lang yung tosino? Alam kong ikaw ang kumuha ng tosino ko. Pamimintang ko kay Aristophanes kaya naman tinanggal nito ang eyeglasses niya at tumingin din sa platong lalagyanan ng mga ulam. Piling Disney princess ka eh. Anong oras ka na nagising? Ayan tuloy, pinapak ko kahihintay sa'yo na magising ka. Nagkibit balikat pa nitong sagot sa akin kaya naman napahigpit ang hawak ko sa mga kutsara at tinidor ko. Tita Wilma! Sigaw ko sa pangalan ni tita at napanganga naman si Aristophanes sa akin. Bakit, Samantha? Anong nangyari? Sigaw rin ito pabalik sa akin at saka nagmamadaling lumapit sa pwesto namin dalawa ni Aristophanes. Tarantado kaya nang may hotdog naman akong tinira dyan. Bakit kailangan tawagin mo pa talaga si Mama? Para lang sa tosino? Hindi makapaniwalang bulong sa akin ni Aristophanes pero hindi na ako nagpaawat dito. Tita, pinapak na naman ni Aristophanes yung tinira mong tosino para sa akin. Nakanguso kong sumbong kay Tita Wilma at napailing naman agad ito sa amin bago pumunta sa kusina. Pagkabalik nito ay may dala na itong maliit na tasang may lamang tosino. Kaya naman lumiwanag ang mukha ko. Alam kong mangyayari na naman yan kaya sinobrahan ko ng pagluluto ko ng tosino kanina. Ikaw talaga istong. Mainis mo lang talaga si Samantha eh. Saway ni Tita Wilma kay Aristophanes. Kaya naman tumawa ako habang sumusubo ng isang kutsarang sinangag. Napabulong na lang si Aristophanes at hindi makapaniwala sa akin. Hanggang ngayon sumbungero pa rin talaga kay Mama. Bulong pa nito pero dumila lang ako sa gawin ito at nagpatuloy na lang sa pagkain ko. Tita, maglalakad lang po ako dyan sa beach. Sige, mag-iingat ka ha. Bumalik ka kaagad dito sa bahay bago tayo kumain ng pananghalian. Paalam ko kay Tita Wilma at tumango naman ako sa pinaalala nito sa akin. Sinuot ko ng puting tsinelas ko at saka nagsimulang maglakad sa buhangin malapit sa dagat. Tama lang ang sikat ng araw ngayon. Hindi ito nakakapaso. Sapat lamang para maarawan ang mga taong tumatambay ngayong araw sa beach. Binaybay ko lamang ang isang diretsyo ng beach at tama nga si Tita Wilma na may isang kulay dark chocolate na mansyon sa hindi kalayuan sa bahay namin. Nasa harapan na ako ng mansyon na yon nang biglang umihip ang hangin at huli na para higpitan ko ang kapit sa beach hut ko kaya tuluyan na itong nilipad ng hangin. Sa kasamaang palad pumasok yun sa gate ng mansyon kaya naman napamura na lang ako. Ang dami kasing arte. Shit, paano ko kukunin ngayon yan? Naiirit ang pagkausap ko sa aking sarili habang marahang naglalakad patungo sa harapan ng gate ng mansyon dahil wala na akong choice. Ilang segundo pa akong napaisip sa harapan ng gate bago ko sinimulang kumatok dito. Tao po? May tao po ba dyan? Malakas na tanong ko pero wala namang sumagot sa akin. Sinubukan kong itulak ang gate papasok at nagulat ako nang malaman kong bukas pala yun. Yes, bukas pala. Sana walang aso, baka makagat pa ako. Nagdadasal na sabi ko at saka nagmamadaling pumasok sa gate dahil namataan ko na ang beach hut ko sa hindi kalayuan. Mabilis akong naglakad patungo rito at saka pinulot agad ito. Nakita rin kita. Ipapahamak mo pa ako eh. Nakangiting usal ko habang pinapagpag ang beach hut ko dahil puro na ito buhangin. What are you doing here, miss? Ay, kabayo! Napakapit ako ng mahigpit sa beach hut ko nang biglang may nagsalita sa likuran ko. Ano kasi? Ano, nilipad? What are you doing here, miss? Private property to. Usal nito sa akin habang naririnig kong marahang paglalakad nito papalapit sa akin. Kaya naman agad akong humarap dito. Nanlaki ang mga mata namin dalawa na mapagtanto naming pareho pala kaming pamilyar sa isa't isa. Napatakip pa ako sa aking bibig sa sobrang pagkagulat. Denver? Caprice? Gulat na tawag naming dalawa sa isa't isa. Napatikom ang bibig ko nang mapansing topless pala si Denver at tanging shorts lamang nitong basang-basa ang suot nito. Basa ang buong katawan nito na para bang kalalangoy niya lang sa dagat. Ano kasi? Pasensya na pumasok ako rito. Sa inyo ba tong mansyon na to? Hinangin kasi tong beach hut ko rito sa loob ng gate tapos kumakatok ako kanina pero wala naman tao kaya pumasok na ako para kunin. Nagmamadaling paliwanag ko sa kanya at nakatitig lang ito sa akin sa buong pagsasalita ko. Para bang inoobserbahan ang bawat galaw ko. Kaya naman naiilang akong umiwas ng tingin at tumingin na lamang ako sa isang gilid. What are you doing here? Ayun nga, nilipad nga yung beach hut ko rito sa loob ng gate nyo kaya pumasok ako.
What are you doing here in Batangas, Caprice? Seryoso at nagtatakang tanong sa akin ni Denver. Kaya naman natigilan ako sa pagsasalita. Napalunok ako ng aking sariling laway bago ulit sumagot dito. Province kasi namin tong Nasugbu, Batangas, sa father side ko. Nagbabakasyon akong mag-isa rito. Paliwanag ko sa kanya kung bakit ako nandito sa Batangas. Is that so? I thought I was just imagining things again yesterday. Ikaw, bakit nandito ka rin? Akala ko naiwan kayo ron sa Italy. I guess we're on the same page. Ha? Nauutal na tanong ko kay Denver dahil hindi ko maintindihan ang ibig nitong sabihin sa akin. I'm also on a vacation here. Nakatitig sa mga mata kong sagot nito sa akin. Kaya naman napatango na lang ako at napaiwas na talaga ng tingin sa kanya. Ganun ba? Sige, aalis na ako ha. Kinuha ko lang naman talaga tong beach hat ko.